Hi, good afternoon, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Joshua, chapter 1, verse 7 and 9. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand and to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed? For the Lord. So, ito sa kwento ng buhay ni Joshua na siya yung pumalit sa buhay ni Moises. So, nung namatay si Moses, nilibing siya sa Mount Nebo. Si Joshua yung papalit sa kanya. At matindi yung papalitan ni Joshua. Si Moses kasi yon, siya yung ginamit ng Diyos na catalyst ng Diyos para mapalaya yung bayan ng Israel, para maalis sa pagkaalipin mula sa Ehipto. So, si Joshua yung catalyst ginamit ng Diyos para magkaroon ng matinding pagbabago sa bayan ng Israel. Kaya, sabi niya kay Joshua, only be strong and be courageous. Dahil nandyan ako para sa'yo at maging successful. Kasi pag hindi siya naging successful, damay yung nililid niya. Ganun din sa atin, na kailangan maging matagumpay tayo sa mata ng Diyos, kasi yung nasa ilalim natin ng impluwensya, madadamay din sila. Kahit bilang parents ka, bilang teacher, may nililid ka, or isa kang leader sa isang team, kapag ka nag-fail ka, damay sila. So Joshua, kailangan maging successful sa kaparaanan na kailangan niya ang salita ng Diyos. Sabi doon, be careful. Dahil dapat pagbulay-bulayan niya yung Bible, yung Word of God, yung salita ng Diyos, na yun ang maghahatid sa kanya sa katagumpayan, yung mga principles ng Diyos, at yun yung magbibigay sa kanya ng guidance. At kailangan niyang matuto, masok yung sarili niya, pag-isipan niya, pagbulay-bulayan niya. Kasi ililid niya yung Israel. At hindi niya yung malilid kung wala siyang Word of God. So, sabi ng Diyos, huwag kang magatatakot, huwag kang magpakatatag ka, dahil ako'y nasa iyo. Dahil kailangan niya lang sundin ng Diyos, at huwag niyang suwayan para maging matagumpay. Sumunod siya sa salita ng Diyos, at huwag siyang sumuhay kahit ano man ang gagawin niya. Kaya para matupad at matagumpay ang pamumuhay, tandaan natin na ang pagiging matatag at magkapagkakaroon ng lakas ng loob at naandyan ang Diyos. Alam natin na nandyan ang presensya ng Lord sa buhay natin. Saan man tayo magpunta, hindi tayo mapapahamak, at ililid niya tayo sa mabuting daan. At yung successful na leader, kailangan sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya dapat sundin natin ng buong kautusan, yung magbibigay sa atin ng guidance kung paano tayo magiging isang mabuting leader, maging isang mabuting magulang, maging isang mabuting leader sa nasasakupan mo, sa pinamumunuan mo. So, kailangan ibabad natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, kasi yun yung magiging way para malid natin yung tao sa maayos na patutunguhan, na magiging
maunawahan natin ang salita ng Diyos. Kaya wag nating kaligtaan na magbasa at kumbaga kailangan isaturate natin sa salita ng Diyos ang ating sarili. Kung bilang tayo ay isang leader, kailangan masoak tayo, kailangan tayong sumunod, masaturate, ibabad natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Basahin natin at unawain, pag-aralan na mabuti, at magkaroon ng empowered by the presence of God. At tandaan natin na yung bilin ng Diyos, magkaroon tayo ng lakas ng loob dahil na sabi ng Diyos, I am be with you. Walang dahilan para hindi tayo samahan ng Diyos sa lahat ng hamon sa buhay natin. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay kasama natin. Saan man tayo magpunta, walang makakatalo sa atin kapag nandyan yung presensya ng Lord sa atin. Sinasamahan niya tayo sa lahat ng anumang pwede natin gawin. At ginagabayan niya tayo. Hindi pwedeng pinaglalaban natin ang katwiran, ang katotohanan, pero wala ang presensya ng Diyos. At alam natin, minsan kapag may mga pagkakataon na akala natin hindi tayo magtatanggumpay, nandiyan ang Diyos, magpagtatagumpayan natin yan habang nandiyan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So, kailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin mabuti. Kumbaga, maging tutok tayo. Magkaroon tayo ng kaunawaan. I-review natin ng paulit-ulit. I-analyze natin ng mabuti. Kung ano man yung binasa natin, pag-aralan natin para magkaroon tayo ng wisdom. Unawain natin yung Biblia, alamin natin yung principle ng Diyos at sumunod tayo sa kung ano man yung command na iniuutos niya sa atin sa bawat talata na ating binabasa. So, sa lahat ng pinag-aaralan natin, kailangan magkaroon tayo ng pag-iingat sa pagsunod, maging maingat tayo sa pagsunod habang binabasa natin yun. Kasi wala naman tayong susundin kung hindi natin nabasa ang salita ng Diyos. So, maging maingat tayo sa pagsunod according to all that is written in it. Sabi nga dun, para matupad natin ang mga nakasaad doon. Pagka binabasa natin ang salita ng Diyos, kailangan basahin natin para makasunod tayo. At magkaroon tayo ng maging matagumpay yung mga ginagawa natin, mga adhikain natin, yung mga purpose sa buhay natin para magtagumpay tayo, study and obey God's word. So, kapag sinabing ibabad natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, kailangan maalis yung mga ano man na mess na katulad ng pag ibabad natin yung damit, alisin natin yung mga dumi, maalis yung mga dumi at lilinisin tayo at maging maayos tayo, maging malinis tayo lalo na pag tayo ay tagasunod ng Diyos. At wag nating basahin ng Biblia na binasa lang natin. Kailangan pagbulay-bulayan natin. Kailangan magpasalamat tayo na sana kailangan maging instrument tayo na magkaroon tayo ng pag-share sa iba. At ang iba ay kumbaga magkaroon sila ng yung makakita sila ng pag-asa na makasumpong sa mga nilalaman ng Biblia. Ma-share natin to sa bawat isa at maging disciple ang bawat nation. At yun yung Great Commission na
dapat ipalaganap natin. Kasi yun yung, lahat tayo may purpose sa mundong ito. Maging disciple, maging disciple the nation, at isa ka sa, kung saan ka man naroon, kung saan lugar ka man, saang bansa, isa ka sa gamitin ng Diyos para maipalaganap ang kanyang salita. So, obey and study Bible.